Sa mga kababaihan, madalas po ba kayo na nakakaramdam ng pagkawalang interest na agad sa mga lalaki kapag nagchat-chat sa inyo? Kahit minsan hindi naman mga perverts, kahit minsan hindi naman mga scammers at hindi fake profiles, at kahit sa personal, madalas na ba kayong nagdi-dispatcha, ini-end up nyo na yung conversations? Well, ito po ang pinakabagong masasabi po natin na sakit sa dating na nade-develop ng mga modern women. At ito po ang tinatawag na QDS, also known as Quick Disposal Syndrome. Sa magandang araw na naman, Red Pill Community, welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, huwag mag-alinlangan. Napaka-hit naman yung follow button. Follow us here on TikTok Podcast sa ating pong palatuntunan, The Red Pill PH. Without any further ado, tara na po, umpisahan na. 50 to 60 years ago, ang mga babae po noong unang panahon pa ng mga lola natin, ina-assess pa po nilang maigi ang mga lalaki. Binibigyan pa po nila ng mahabang time para makilatis at ma-prove ng lalaki ang kanyang credibility at worth, ang kanyang reliability sa babae bago nila ito pakasalan. Sa paglipas po ng panahon, unti-unti pong nagbago, lalo po sa pagpasok ng teknolohiya sa eksena. Kung makapansin po ninyo, brothers and sisters, at kayo na po ang nakakapansin, kasi po ako, hindi na po ako active sa dating. So, kayong mga active sa dating and relationship, napapansin nyo na to. Lalo po yung mga nagamit ng social media, dating apps, and even sa personal. At pare-pareho po kayo ng experience na nauobserbahan. Sa tuwing kayo ay makikipag-usap sa babae, ito po is that hindi natatagal yung conversation ninyo. Nasa unang phase pa lang kayo, nagkakamustahan pa lang kayo, nagkakatanungan pa lang kayo kung tagasang ka. Maya-maya putol na yan. Ganun na po kabilis yung conversation ngayon. Hindi na yan tatagal. Kung tumagal man yan, napakapagod, kalabaw na hirap ang i-invest mo para mapatagal mong conversation sa mga babae. Okay? Minsan tatagal lang, pinakamatagal yan 1 week, sobrang tagal na yung aabot ng 1 month. Putol na yan pagkatapos. Di humaganda ito. Nakakatakot po ito, hindi para sa mga lalaki, kundi para sa mga babae. Seryosong bagay po ito. Ano po ito? Ito po ay tinatawag na Quick Disposal Syndrome. Bakit Quick Disposal Syndrome? Ito po ay dahil ganun mo na lang kabilis na i-dispose yung mga paparating incoming na mga tao, whether yan man friend, whether man yan bago mong kilala sa social media, sa dating apps, and even sa person. Ano po ang pinag-uugatan nito? Quick Disposal Syndrome. Napakasimple po, dahil nga chivalry at gynocentrism style ang society natin. Lahat ho kasi ng atensyon ay nakatailored lang sa babae. Lahat po ng appreciation ay nasa babae lang po. Ngayon may magsasabi dyan yung mga upper tier na mga chads, na mga high status. Hindi po, kahit po chad ka, hindi po mag-a-approach at mag-i-initiate ang babae. Kasi po ang itinuro sa kanila, sampal po sa kanilang dignidad ang sila ang mauna makipag-usap sa lalaki. Kahit anong gwapo mo, kayang baliktarin at i-reverse yan ng babae para yung gwapo pa ang mag-initiate ng approach. Kahit hindi naman gusto ng gwapong lalaki yung babae. Ganon po ka-powerful ang mga babae sa mate searching. Wala akong magagawa ron. Now, kung ang mga attention at ang appreciation nasa babae lang, anong i-expect po ninyo? Kawawa ka lang kapag lalaki ka. I tell you. Kaya mapapansin po ninyo, yung mga magjowa, yung mga mag-asawa, madalas mas gwapo pa, mas attractive pa yung itsura
ng lalaki at mas mataas pa yung status niya. Tapos yung babae parang pinulot sa kanto, ang pangit, walang itsura. Bakit? Ito po kasi ay dahil ang dating strategy ng babae ay hypergamy. Dating up in terms of sexual market value. Pangalawa po, ang dating strategy po ng kababaihan ay polygamy. So, hindi lang po sila hypergamy. They are dating up, pinipili lang nila yung pinaka-highest quality males, hypergamy ang tawag doon. Hindi po sila nagde-date ng kapantay nila o ng mas mababa pa. Pangalawa is they are polygamy. Alright? Sinasabi po nila na babaero mga babae pero mas malala ang mga babae dahil mas malala silang lalakero dahil po sila po ay 10 times na vulnerable sa temptation dahil sa dami ng option nila. So, again, ang babae po ay hypergamy, hypergamous at polygamous. Alright? Anytime may kapalit ka na agad na bagong lalaki. Sa lalaki, hindi natin kailangan maging hypergamous. Nonsense yun. It doesn't make any sense. Katawa-tawa nga lang yan eh. Polygamy ang lalaki pero hindi lahat. Yung iba, kahit polygamy, babalik at babalik yan dun sa babaeng mahal nila. Ngayon, going back to the topic, ano po itong quick disposal syndrome? Dahil po kasi, hindi nag-a-approach ang babae. Tinatatad sila ng maraming mga atensyon ng lalaki at appreciation ng mga lalaki sa social media. Nagiging natural na lang po yung phenomenon na kapag may lumapit sa'yo, nag-approach sa'yo, nakapag-chat sa'yo. Napupuno po kasi yung inbox ng mga babae at sa personal naman napupuno sila ng mga fans na tagahanga, mga stalker na simp. So pag ganito po ang nangyari, nakaka-develop yung babae ng tinatawag na quick disposal syndrome, meaning nagsasawa na siya, umay na siya sa ganung klaseng phenomenon. I-dispose niya na agad yun. Dispose. Kaya mapapansin po ninyo sa dating apps, wala. Kahit anong tirada mo, kahit wala ka pang masamang intention, sinzone ka na lang. Okay? Alam niyo yan, di ba? Kasi ako, hindi na ako gumagamit ng dating apps, pero alam ko po lahat yan. Alright? So, hindi po maganda to. Bakit po? Sa panahon po ng prime years ng babae, yung kagandahan nila, kasibulan nila, right? Nakakalungkot na ganito yung nade-develop nila, quick disposal syndrome. Tapos po pagka naanakan na sila o kaya lipas na sila, matanda na sila, saka ngayon sila magkukumahog, magiging desperado sila. Ngayon, uubligahin nila agad yung lalaki na mag-commit at magpakasal na agad. Mali po ito. Yung sinasabi ko po, hindi nakakatulong ang chivalry. Kasi po, pinapalaki nito ang ego ng babae. Ngayon yung babae, hindi maganda yung epekto sa kanya kapag pinalalaki niya yung ego kasi po, magiging irresponsible siya, hindi yan hahawak ng accountability. Kaya po ganito, dahil hindi po siya nauubusan ng option, kahit pangit siya, iisipin niya na bintahe siya, iisipin niya na in demand siya. Tinatanggalan niyo siya ng karapatan na makapili ng lalaki kasi nga, palo kayo ng palo, sim kayo ng sim, message kayo ng message sa kanya. So siya, hindi yan magre-reply, right? Titignan niya lang yan. Tapos, yung mga susunod pang mga magme-message sa kanya, mapagkakamalan niya, boring na agad. Automatic conclusion na agad yun. So, ang gagawin niya is, i-quick dispose niya na agad. Hindi niya alam, sa panahon ng prime niya, merong isang tamang tao, tamang lalaki na dumating minsan na right guy sa buhay niya. Hindi niya alam na dispose niya pala yun. Alright? Ngayon, yung mga susunod na darating pa, wala nang seryoso. Kasi, for example, matanda na siya. Okay? Dahil nga doon, in-spend niya na yung prime years niya, dispose siya ng dispose, sinzone siya ng sinzone. Ngayon, lumipas yung prime niya, tumanda siya, saka siya ngayon magkukumahog, saka na siya magsiseryoso. Tapos niya, nagamit niya na yung time niya. Panahon na yan ng mga new batch ng mga nasa prime na babae, yung mga magaganda na bata. So, nakakalungkot po, ito po yung dapat malaman ng babae na ito yung bagong disorder at syndrome na nade-develop nila ngayon na siyang magpapahamak sa kanilang dating and relationship life. Sana po'y marami po kayong natutunan. Kung nagustuhan pong muli ang episode na ito, ipaki-follow naman po kami dito sa ating TikTok podcast ng The Red Pill Page. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo brothers, sisters,
sa susunod na episode ng The Red Pill PH. I've had friends I never